May mga bagay tungkol kay Alex Ayala na hindi mo aakalain at malalaman mo lang sa video na ito. Kilala siya ng nakararami bilang history-making Filipina sa tennis. Pero paano nga ba niya na-build ang kanyang wealth at gaano na siya kayaman ngayon? Sa video na ito, susuriin natin ang totoong pinagmula ng pamilya niya, ang biyahe ng kanyang prize money mula sa mga crack court sa Pilipinas hanggang sa center court ng Wimbledon at ang mga brand na tumitiwala sa kanya. Panoorin hanggang huli dahil ibubunyag natin kung talagang gaano na siya kayaman ngayong 2026. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos na punong-puno ng kaalaman. Salamat agad at welcome ka dito, new subscriber, at maging sa ating growing PH Headlines community. Maraming salamat po. Bago pa man siya naging world number 29 sa WTA rankings, si Alex Ayala ay pinalaki na ng isang pamilyang may malalim na ugat sa sports at sa corporate world. Ang kanyang ina, si Rosemary Riza Maniego Ayala, ay dating national swimmer, bronze medalist sa 100-meter backstroke noong 1985 SEA Games. Pero hindi doon nagtapos ang karir ni Riza. Mula 2015 hanggang 2024, siya ang Chief Financial Officer ng Globe Telecom, isa sa pinakamalaking telecommunications company sa Pilipinas. Ang ama naman ni Alex, si Mike Ayala, ay isang business executive na kilala sa pagiging low profile, pero may malapit din siyang koneksyon sa sports at fashion sa loob ng kanilang pamilya. May dalawa siyang kapatid na parehong kilala, si Nolly Ayala, dating chairperson ng Philippine Sports Commission at dating commissioner ng PBA, at si Rhett Ayala, isa sa mga pinakakilalang fashion designer sa Pilipinas. Siya nga mismo ang nag-design ng Filipiniana na suot ni Alex sa 2026 Laureus Awards. May isa pang kapatid si Alex, si Miko Ayala, na naglaro rin ng collegiate tennis para sa Pennsylvania State University mula 2021 hanggang 2024. Pero ang tunay na spark ng career ni Alex ay nagmula sa kanyang lolo sa ina, si Roberto Maniego. Siya ang unang nagturo sa kanya ng tennis at siya rin ang naging unang coach niya bago pa man siya lumipat sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Spain. At dito papasok ang pinaka-emosyonal na bahagi ng kwento niya. Pagkatapos niyang talunin si Iga Swiatek sa Wimbledon 2026, humagulgol si Alex habang sinasabi, "I went to train with my brother and my grandfather every day after school with my ruffled socks, light-up shoes, and chubby cheeks." Isang linyang naging viral sa buong mundo at napakaganda ng detalye na noong sumunod niyang laban, pinuno ng mga Pilipino ang PhilSports Arena sa Pasig para sa isang libreng public watch party na kayang mag-akomoda ng hanggang 8,000 fans. Sa ilalim ng Philippine Sports Commission at MMDA, patuloy na gustong ipakita ng buong bansa na sila rin ay kasama sa biyahe niya. Nagsimula ang profesional na career ni Alex sa ITF circuit noong 2020 at dahan-dahan siyang umakyat sa WTA rankings. Pero ang tunay na turning point ay dumating noong 2025 Miami Open, kung saan siya nakarating sa semifinals, isang breakthrough na nagbago ng lahat. Ang turning point na ito ay hindi basta-basta. Bilang isang wildcard na noon ay nasa labas pa ng top 100, nilampaso niya ang mga Grand Slam champion na sina Madison Keys at Iga Swiatek sa daan patungo sa semifinals, kung kaya't naging unang Pilipino na umabot sa isang WTA 1000 semifinal at unang Pilipina na pumasok sa WTA Top 100 rankings. Noong March 2026, umabot naman siya sa career high ranking na world number 29, ang pinakamataas na naabot ng kahit sinong Pilipino sa kasaysayan ng WTA. Pagpasok naman ng 2026, dito talaga sumabog ang prize money ni Alex. Bago pa man ang Wimbledon, naipon na niya ang $871,438 o mahigit 53.5 million pesos sa kasalukuyang palitan sa season na ito ayon mismo sa official records ng WTA. Kasama dito ang malalaking checks mula sa Australian Open, Indian Wells at Miami Open. Pero ang pinakamalaking sweldo niya sa buong career ay
ay dumating nitong July 2026. Pagkatapos abutin ang round of 16 sa Wimbledon, ang unang Filipino, lalaki man o babae, na umabot dito sa Open era. Nakuha niya ang €300,000, mahigit $396,100 o mahigit 24 million pesos ayon sa conversion ng Manila Times mismo. Idagdag pa ito sa naipon na niya bago ang tournament at ang kanyang 2026 season prize money ay lumagpas na sa $1.2 million o mahigit 73 million pesos sa loob lang ng isang taon. Dahil dito, tumaas pa ang kanyang live ranking papuntang world number 28. Bagong career high at patunay na hindi pa siya titigil. At kung titignan natin ang buong career niya, ayon sa mga ulat, lumagpas na sa $1.7 million o mahigit 104 million pesos ang total prize money niya bago pa man ang Wimbledon breakthrough na ito. Ibig sabihin, mas malaki pa ito ngayon. Pero dahil hindi pa opisyal na na-update ang eksaktong career total pagkatapos ng Wimbledon, hindi muna natin bibigyan ng eksaktong numero. Ang sigurado lang, mabilis na tumataas ang kwenta niya at hindi pa ito titigil. Hindi lang sa court kilala si Alex. Malawak na rin ang kanyang crossover sa mainstream fashion media. Naging cover girl siya ng Vogue Philippines noong November 2022 at ng Tatler Philippines noong January 2025. Dalawang malaking patunay na hindi lang siya kilala sa sports circle, kundi pati na rin sa mundo ng luxury at lifestyle media. Kaya naman hindi nakakagulat na sunod-sunod ang mga brand na gustong mapartner sa kanya. Bukod sa prize money mula sa mga tournament, malaki rin ang kinikita ni Alex mula sa endorsement deals. At dito talaga makikita natin kung gaano siya ka-valuable bilang isang Filipina athlete. Nagsimula ang lahat noong siya ay 8 years old pa lamang. Pumirma siya sa Globe Telecom bilang ambassador nila. Mula sa kanyang junior career, sponsored na rin siya ng French tennis brand na Babolat. At noong 2019, pumasok siya sa isang deal kasama ang Nike, parehong kumpanya na patuloy niyang ginagamit hanggang ngayon. Noong 2022, naging endorser din siya ng Bank of the Philippine Islands o BPI. At habang lumalaki ang kanyang popularity, dumating pa ang mga bagong partnership. Naging brand ambassador siya ng Filipino juice brand na Locally noong July 2025. At pagsapit ng February 2026, opisyal na siyang naging ambassador ng Milo Philippines, bahagi ng kanilang hashtag #MyMiloStory campaign. Ang kaaya-ayang detalye dito, nagsimula rin pala si Alex sa mismong Milo Sports Clinics noong bata pa siya. Full circle na kwento talaga. Syempre, dahil sa laki ng kanyang fame, hindi rin maiiwasan ang mga fake news. May viral na claim noong 2025 na nagalok umano ang Wilson ng $45 million o mahigit 2.7 billion pesos na endorsement deal. Pero opisyal itong na-debunk ng Rappler at Vera Files bilang kompletong kasinungalingan. May isa pang bizarre na rumor na kumalat online tungkol sa isang hindi umano totoong lawsuit laban sa isang US talk show. Pero muli, opisyal itong pinabulaanan ng mga fact-checker. Ang leksyon dito, kapag lumalaki ang isang Pilipino sa mundo, lumalaki rin ang mga kwentong gawa-gawa lang tungkol sa kanya. Kaya gaano nga ba kayaman si Alex Ayala ngayong 2026? Base sa lahat ng nakalap natin, ang prize money niya mula sa tournaments, ang portfolio ng mga endorsement deals mula Globe hanggang Milo, at ang suporta ng isang pamilyang matagal nang matatag sa negosyo at sports, malinaw na isa siya sa mga pinaka-successful na young athlete sa buong Pilipinas ngayon. Sa loob lang ng isang taon, lumagpas na siya sa $1.2 million o mahigit 73 million pesos sa prize money, at ito ay bukod pa sa kanyang mga endorsement income. At habang patuloy siyang umaakyat sa WTA rankings, kaya sigurado na tuloy-tuloy pang lalaki ang kanyang kita. Pero sa lahat ng maaari niyang kitain sa hinaharap, ang pinakamahalagang bagay pa rin para kay Alex ay ang pinanggalingan niya, ang mga crack court sa Pilipinas, ang lolo niyang unang nagturo sa kanya at ang pamilyang hindi kailanman umalis sa tabi niya.
Ganito pala ang totoong kwento ni Alex Ayala. Ano sa tingin ninyo? Hanggang saan paaabot ang prize money niya bago matapos ang 2026 season? Sabihin nyo sa comments. Kung gusto nyong makakita pa ng ganitong content, isubscribe na at i-on ang bell icon para lagi kayong updated. At sa lahat ng sumusuporta sa amin, taos puso, maraming salamat. Stay informed at stay curious. Salamat sa panonood ka PH Headlines.